Nagsumite man ng courtesy resignation, patuloy ang trabaho ni Transportation Chief Vince Dizon. Isa sa mga tinututukan ngayon ng kanyang ahensya ang crackdown sa mga fixer at abusadong driving school. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Sa rest dito, baka iniisip ng iba yung mga ginagawang mga suspension ng lisensya, show cause order, revocation, ngayon ganyan. Hindi. Habang nandito kami sa pwestong to, ang kabilin-bilin ng Pangulo, go after all of them. Patuloy ang pag-aayos ng DOTR sa mga bulok na sistema ng transportasyon bilang parte ng pagpapaunlad ng road safety sa bansa. Kabilang dyan ang crackdown sa mga fixer at pagsususpinde sa operasyon ng mga driving school na nakitang lumalabag sa mga alituntunin ng LTO. We have already suspended, sir, around 107 driving schools. Just in the last 2 weeks, nakahuli na ang audit trail namin yan in various regions nationwide. Matatagpuan sa Region 3, 4A at Metro Manila ang mga nasuspending driving school. Ilan sa mga paglabag ay ang hindi pagdalo ng mga aplikante sa actual training at hindi pagsunod sa mga itinakdang proseso ng theoretical driving course. Nakatutok din ngayon ang LTO sa pagsistreamline ng proseso sa pagkuha ng lisensya. There are reforms in place that soon we will announce na talagang gumaganda na po ang ating servisyo kung yung mga pagkakamali, yung kulang nung nakaraan. Tinatakpan po natin yan, dinalagay natin sa ayos. Hinarap din ng DOTR, LTO at ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isa sa mga nahuli nilang nagbebenta ng driver's license at PWD ID online na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Kung ikaw yung nagbebenta ng lisensya na hindi dadaan sa requisitos ng pagkuha ng lisensya, lalong-lalo na yung practical exam, malaking problema. At isa yan sa mga malaking problemang kailangan natin ayusin. Yung ating nahuling suspect ay makakalabas na po siya pagka siya ay nakapagpiyansa. So, 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso at bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. Kasunod nito, mabigat din ang babala ni Secretary Dizon na hindi titigil ang mga ahensya sa pagsupil sa mga maling gawain sa sistema ng transportasyon sa bansa. Hinihikayat din niya ang mga social media user at media na itag ang mga transport agency kung may makita silang mga paglabag para ito ay ma-validate at maaksyonan. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.